Samantala, balikan po natin si Ivan Mayrina sa napinsalang Porac Church sa Pampanga. Ivan? Yes, Connie, nandito pa rin nga tayo sa St. Catherine of Alexandria Parish Church sa poblasyon Porac, Pampanga. At tulad po ng nakikita ninyo, napakatindi ng pinsalang natamo nitong simbahan na 1867 pa itinayo pero na-restore dito lamang taong 2004. Hindi naman biro yung construction, yung structural integrity nitong simbahang ito. Pero sa loob lamang ng ilang segundo, pasado alas 5 kahapon matapos ang pagyanig, ay ito na po ang nangyari sa simbahan. At kung nangyari ito sa isang matibay na istruktura tulad ng simbahan, ano pa kaya ang naging epekto sa mga kabahayan dito sa paligid ng simbahan at sa kabuuan ng Porac, Pampanga? Kausapin na po natin ang mismong residente na siya na ang maglalarawan sa atin ng pinsalang tinamo ng kanyang tahanan. Narito po ngayon si Ann Feliciano. Residente po, yung bahay niya dito lang mismo sa tapat ng simbahan. Magandang umaga sa iyo, Ann. Magandang umaga po. Kumusta po ang inyong bahay? Ipakita natin kung ano yung mga pinsalang tinamo. Yung sa loob, lahat ng gamit nahulog lahat, nagbagsakan, appliances lahat. Tas yung kusina na nag-collapse din, tas maraming nag-crack. Nag-collapse meaning yung kisame bumagsak? Ano ba? Oo, tsaka yung bakod, nag-collapse talaga, as in nag-down talaga. Tapos lahat, appliances, sira lahat. Pero pinakamahalaga, ligtas kayo, kayong mag-anak. Tapos, nung time na yun kasi, nandun kami sa bahay ng sister-in-law ko. Tapos, kasama ko lahat sila. Tapos, yung dalawang anak ko na bunso, tsaka yung pangalawang panganay, nasa kwarto, natutulog yata or something. Tapos, nung buti, hindi nagpanic yung anak kong babae. Nagtago sa ilalim ng bed. Tapos, yun, nung humina na, nilabas namin sila lahat dyan. Tapos nung medyo kumalma na, yung first aid na yung bag na may mga gamit. Yung go bag. Go bag, oo. Nilabas na. Tapos yun, tapos pag gabi na, nag-decide kami na sa labas na. Maputol kita. Masasabi natin, yung kumbaga mga earthquake drill natin medyo nagamit natin kahapon. Nagamit naman po. Thanks sa Mabuti kung ganon. Kasama nga sa mga mag-anak kanina, pagdating namin dito, naabutan namin ng mga residente, dito na sila naglatag ng kanilang mga banig, may mga toldar sila rito, dito na sila nagpalipas sa magdamag. Kumusta naman ngayon? Naka-recover na ba kayo? O? May may takot pa. Takot. Baka anytime yumanig ulit. May mga aftershocks pa kagabi? Kaninang madaling araw lang. Ang last ko na naramdaman yung bandang 3 na medyo malakas din. Ayun, yung anak kong bunso medyo na parang na-trauma, natatakot daw siya, gano'n. 2 years old yun. Anong balak ninyo? Dahil, ayan nga, may mga crack yung bahay ninyo. Paanong balak ninyo yan? Safety muna ng mga bata. Tapos, unti-unti, kailangan namin magtrabaho, bumangon ulit. I-repair yung mga nasira. Pero mahalaga, ligtas tayo lahat at nagamit natin yung safety consciousness pag mga ganito mga insidente. Ann, maraming salamat. Thank you very much. At mga kapuso, tulad nga po ng ilang mga residente dito, ito'y magandang pagkakataon. This is the first 24 hours kasunod ng pagyanig. Magandang pagkakataon po ito para i-check ang ating mga tahanan. Kung sa tingin ninyo alanganin, safety first na po tayo. Ilayo muna natin ang mga miyembro ng pamilya at siguruhin muna na ligtas ang ating mga tahanan. At yan po ang ating ulat mula dito sa Porac, Pampanga. Balik tayo sa studio. Yes, Ivan, meron lang kaninang in-announce si Governor Pineda. Sabi niya na within the day ay magdedeklara siya ng state of calamity para lang dun sa kaalaman ng mga nasiraan din ng mga bahay. At ano bang maaasahan ng mga kababayan natin dyan sa Pampanga, particularly dun sa isasagawa nga na state of calamity mamaya? Ang state of calamity, Connie, alam natin na it's usually the release of funds Yes. para mapabilis ang pagbibigay ayuda at gayon din sa pag-repair sa mga napinsala. Yan ang patuloy nating antabayanan, yung local government. Nakita natin itong buong bayan ng Porac, ang aga-aga kanina pero busy-busy na yung mga kalye. Although medyo yung mga residente talagang halatang takot pa at shaken pa kasunod ng nangyari kahapon. At I guess as the day progresses, malalaman natin kung ano ang mga susunod na hakbang
nitong lokal na pamahalaan. Although of course, lahat tayo umaasa na sa lalong madaling panahon ay maibalik sa normal ang pamumuhay ng mga naapektuhang residente, Connie. Doon naman sa simbahan na nasira, Ivan, sabi nga ay talagang bukod doon sa structure na very priceless na yan dahil 1800s pa yan na itinayo. Meron pa bang iba pang mga nasira na mga bagay sa loob naman na maaaring as important din o kasing tagal na rin o kasing tanda naman ng simbahan, yung struktura mismo? Connie, napasok natin kanina yung simbahan. Although hindi ganun katindi yung pinsala, pero may mga nahulog. Nahulog yung mga piraso ng marmol na dekorasyon sa mga dingding. Yun ang nakita nating damage. Yung mga kampana mismo, itong malaking kampana na siglo na rin daw ang tanda, nandito pa sa loob. Nitong gumuhong kampanaryo, may dalawang mas maliit na mga kampana na nandito pa, na nahulog. Yung isang rebulto dito sa mismong facade, dito sa mismong main entrance, naputol yung ulo matapos mabagsakan ng bato. Other than that, dito sa mismong church na to, wala na tayo iba pa nakita pinsala. Although, yung mga residente rito sinasabi nila na hindi lamang itong simbahan na ito ang nagtamo ng pinsala. May iba pa sila mga binabanggit na ganito rin daw katindi ang tinamong pinsala. At mamaya, Connie, ay iikutin natin ang mga lugar na yan para malaman ang tindi pa at lawak nitong pinsalang idinulot ng pagyanig, Connie. Alright, ingat kayo dyan. Maraming salamat, Ivan Mayrina.